Hinamak na manugang. Kabanata 72. Tumingon-lingon din si Alex Dixon sa paligid, ngunit walang ekspresyon sa mukha. Tuwang-tuwang sabi ni Albert Lewis, "Alex, ano sa tingin mo ang mga antik dito?" Katamtaman sila, sabi ni Alex Dixon habang nakatingin sa mga antik. Nagulat si Albert Lewis. Nagtataka niyang sinabi, "Ang mga antik dito ay lahat ng magagandang bagay na hindi makikita sa palengke. Tingnan mo ang mga ito." Tumingin-tingin si Alex Dixon sa paligid at walang malay na sinasabi, "Mga ordinaryong bagay lang ito. Maliban sa medyo mas mahal ang presyo, wala namang kakaiba sa mga ito. Mukhang mataas ang standard ng kapatid na ito. Lahat ng kayamanan sa restaurant ko ay hindi karapat-dapat sa iyong atensyon." Isang nakabubusog na boses ang nagmula sa gilid. Tumingon si Qing Yue at tumawag, "Matandang Zhang." Mula sa likod ng isang hilera ng mga sinaunang istente, lumabas ang isang payat na matandang nakasuot ng asul na damit. May hawak siyang ink fan sa kanyang kamay. Siya ay mga 5 taong gulang at may isang malungkot at malayong hitsura sa kanyang mukha. Ang matandang nakasuot ng damit ay naglakad sa harap ni Qing Yue at nagpakumbaba na tumango. "Miss, hello." Inalis din ni Qing Yue ang maliit na ekspresyon sa kanyang mukha at mabilis na sumagot, "Matandang Zhang, hello." Talagang may bahid ng paggalang ang tono ni Qing Yue. Bahagyang itinaas ng matandang Zhang ang kanyang mga kamay at itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Alex Dixon, sinusuri siya. "Sino ito?" "Ito si Alex Dixon." Katabi niya ang biyenan ni Alex Dixon na si Uncle Lewis. Antique lover si Uncle Lewis. "Hindi pa nagsimula ang auction, dinala ko sila dito para tumingin." Pagkatapos magpakilala ni Qing Yue, sinabi niya kay Alex Dixon, "Ito ang matandang Zhang. Siya ang dating kasambahay ng aking lolo. Ngayon ay narito siya upang tumulong sa pag-aalaga sa negosyo ng antigong tindahan." Ang matandang Zhang ay naging sa antique industry sa loob ng maraming taon. Maganda ang panlasa niya. Masasabi niya ang halaga ng anumang antik sa isang tingin lang. Nakita ng ilang bisita ang matandang Zhang na lumabas mula sa likod ng bulwagan. Nagpakita rin sila ng paggalang at binati siya. Pinaikit ni Albert Lewis ang kanyang mga mata at tumingin sa matandang Zhang. Bigla siyang nagulat at napasigaw, "Ikaw ba si Zhang Tiancheng, ang sikat na appraiser na tumanggi sa panayam sa TV noong nakaraang taon?" Umiti at tumango ang matandang Zhang. "Ako si Zhang Tiancheng. Hindi ko inaasahan na kilala mo ako." Agad na natuwa si Albert Lewis. Tuwang-tuwang sinabi niya kay Alex Dixon, "Ito si Mr. Zhang Tiancheng. Hindi ko inaasahan na makikilala ko siya dito. Ito ang kapalaran ng buhay ko." Si Alex Dixon ay hindi pa nakapanood ng sinaunang palabas, at hindi rin niya kilala si Zhang Tiancheng. Tumango lang siya bilang pagsang-ayon. May nakatingin kay Zhang Tiancheng sa gilid. Nagsimula sila ng talakayan. Noong nakaraang taon, isang walang pangalan na Imperial Tomb ang nahukay sa East Province. May nakitang ilang eksperto sa larangan ng paleontology. May mga nagsabing galing ito sa Ming Tomb, habang ang iba naman ay nagsabing galing ito sa Qing Tomb. Maya-maya, may nag-imbita ng matanda. "Zhang over." Natukoy ni Old Zhang ang eksaktong edad ng Imperial Mausoleum sa isang sulyap lang. Mas tumpak pa siya kaysa sa textbook. Handang gumastos ang istasyon ng telebisyon ng 1 milyon para imbitahan ang matandang Zhang na magbigay ng lecture, ngunit tumanggi ang matandang Zhang. Sinabi niya na ayaw niyang sumikat. Gayon din, ang Jing City Museum ay nakatanggap ng isang antik, ngunit ang ilang mga eksperto ay hindi matukoy kung ito ay totoo o peke. Sa huli, inimbitahan nila ang matandang Zhang, at ang matandang Zhang ay maaaring sabihin na ito ay isang peke sa isang sulyap. Medyo nagulat din si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ang isang sikat na tao tulad ng matandang Zhang ay ang matandang mayordomo ng Qin family. Tila ang background ng Qin family ay mas malalim pa kaysa sa mga tsismis sa labas ng mundo. Tumango ang matandang Zhang sa mga tao, pagkatapos ay sumimangot siya at tumingin kay Alex Dixon. "Aniya, Alex Dixon, sa tono mo ngayon, parang hindi ka interesado sa mga antik dito." Hindi nakaimik si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na maririnig ng matandang Zhang ang sinabi nito sa kanyang biyenan.
Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon at tapat na sinabi, meron talagang hindi mabilang na mga antik dito, ngunit sa aking palagay, ito ay mga karaniwang bagay lamang. Hindi ito matatawag na kayamanan. Nang matapos magsalita si Alex Dixon, dumilim ang mukha ng matandang Zhang. Bumantong hininga siya at sinabing, ignorante ka talaga. Kung ang mga bagay dito ay hindi matatawag na kayamanan, kung gayon. Hindi ba't ang buong antique shop ng Jinling City ay isang ordinaryong lugar lamang? Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ang matandang Zhang at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Qin Yue, young lady, ang tono talaga ni Alex Dixon ay mayabang. Kung hindi mo sila dinala dito, inimbitahan ko na sana si Alex Dixon palabas ng Treasure House ngayon din. Hindi inaasahan ni Qin Yue na masasakta ni Alex Dixon ang matandang Zhang sa sandaling dumating siya. Hindi niya maiwasang sumimangot, hindi niya alam ang sasabihin. Si Qin Yue ay orihinal na may magandang hangarin at nais niyang imbitahan si Alex Dixon upang pahalagahan ang mga antigong bagay upang magpalipas ng oras. Hindi niya inaasahan na magdudulot ng gulo si Alex Dixon. Ang matandang Zhang na ito ay may napakataas na posisyon sa Qin family. Bukod kay Old Man Qin, ang lahat ng juniors ng Qin family ay kailangang tawagin siya bilang matandang Zhang. Higit pa rito, ang mata ng matandang Zhang para sa mga antik ay hindi pinakamahusay sa buong bansa. At least, nasa top level siya. Higit pa rito, ang treasure house na ito ay personal na nilikha ng matandang Zhang. Napakaraming pagsisikap ang naubos sa kanya. Ngayong ang treasure house ay ginawang wala ni Alex Dixon, may dahilan para magalit ang matandang Zhang. Natahimik din ang mga tao sa paligid. Ang kanilang kainahinala at naiinis na mga tingin ay dumaan sa katawan ni Alex Dixon. Malamig na sinabi ng matandang Zhang, ikaw ay isang leko na maikli ang paningin. Hindi ako makikipagtalo sa isang mangmang na tulad mo dahil ikaw ang dinala ni Miss dito. Pagkatapos sabihin iyon, gustong umalis ng matandang Zhang. Natigilan din si Albert Lewis. Nakaramdam siya ng matinding pait sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na magyayabang ang kanyang manugang sa harap ng matandang Zhang. Hindi rin alam ni Alex Dixon kung sino ang matandang Zhang. Sinadya ni Albert Liwa na humingi ng gabay sa matandang Zhang, ngunit tila nasaktan niya ang matandang Zhang. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Ayaw niyang magkaroon ng salungatan sa matandang Zhang, ngunit hindi yun magtatrabaho na maaaring maliitin siya ng Zhang. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabing, matandang Zhang, dahil sinabi mo na ang koleksyon sa pavilion ay ang pinakamaganda sa Jinling, kung gayon mangyaring ilabas ito at tingnan kung anong uri ng koleksyon ang mayroon. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Tumalikod ang matandang Zhang at malamig na bumuntong hininga, dahil mayabang kang nagsasalita, hahayaan kitang palawakin ang iyong pananaw. Habang nagsasalita ang matandang Zhang, pumunta siya sa isang stand malapit sa dingding at kumuha ng isang kristal na malinaw na puting jade cup. Sabi niya kay Qin Yue. Miss, dalhin mo yung vase sa likod mo. Ito ba? Tumingon si Qin Yue at nakita ang isang glass vase na puno ng tubig sa mesa sa likod niya. Mabilis niya itong kinuha at naglakad. Pakiramdam ni Qin Yue ay labis na walang magawa sa kanyang puso. Ang isa ay si Alex Dixon at ang isa ay ang matandang Zhang. Si Qin Yue ay nasa isang mahirap na posisyon sa gitna. Isa pa, masyadong mabilis ang nangyaring salungatan. Si Qin Yue ay wala man lang oras para huminahon. Isang bagay para kay Alex Dixon ang pagiging ignorante at walang kakayahan, ngunit kailangan pa rin niyang magpakitang gilas sa harap ng matandang Zhang. Kung hindi mareresolba ang hidwaan, magiging mahirap. Kinuha ng matandang Zhang ang plorera at ibinuhos ang tubig sa tasa ng jade. Sa sandaling ibuhos ang tubig sa tasa ng jade, ang tasa ng jade ay biglang naging makulay at napakaganda sa ilalim ng liwanag. Ang mga tao sa paligid ay nagpakawala ng paghanga. Biglang may sumigaw sa pagkagulat, ito ay isang Geoquan Night Glow Cup. Sa sandaling lumabas ang salitang ito, ang mga tao ay agad na kumulo. Tuwang-tuwa din na iniunat ni Albert Liwa ang kanyang leeg. Tinitigan niya ang tasa ng jade at bumulong, ang Geoquan Night Glow Cup ay isang walang katulad na kayamanan. Kung ibuhos mo ang alak sa tasa, ang tasa ay magpapakita ng 7 kulay sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Napakahalaga nito. Ang matandang Zhang ay may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Umiti siya at sinabing, Alex Dixon, ano sa tingin mo ang Geoconite Glow Cup mula sa Western Han Dynasty na nasa kamay ko? Ang mga tao sa paligid ay pawang nag-aaway upang makita kung ano ang nangyayari. Natigilan ang lahat. Isang ordinaryong nightlight cup lang ang maaaring ibigay sa presyo na 3 milyong mataas na yuan sa isang internasyonal na auction, at ang nasa kamay ng matandang Zhang ay mas katangi tangi at buo. Kung ito ay na-auction, ang presyo ay mataas at hindi mababa. Sa gitna ng kaguluhan, umiling si Alex Dixon at sinabing, isang ordinaryong antik lang ito. Naninigas ang mukha ng matandang Zhang. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, anong ibig mong sabihin dyan? Abangan ang susunod na kabanata.